Secretary for Policy and International Cooperation ng Department of Migrant Workers. Siguro, pwede mo ka bang mag-comment dun sa naging turnout ng overseas workers sa election? Sige, pwede tayo magsimula doon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro on a personal note, maraming salamat po muna sa pag-imbitaw niyo sa amin at mabigyan ng plataforma po ang OWA na makipag-usap po sa ating mga kababayan. Well, pagdating po sa eleksyon na nangyari, of course, kami po ay ang OWA at ang DMW, narinig na po natin ang ating Secretary Hans, no? Of course, we would have wanted a higher turnout po para sa ating overseas voting, no? So, but because it's a new online system, baka nahihirapan po yung iba nating kababayan. So, we commit to work with, of course, COMELEC and DFA para po sa information dissemination. Kasi po, may mga komento rin po nung nangyayari po yan, nasa Milano po ako noon, and I can see yung ating mga kababayan medyo nagkaroon ng adjustment doon sa pagboto. But of course, no, nagsalita na rin po si ating presidente, ang ating pangulo, yung pong ating naging resulta ng election, of course, we respect and of course we would always uphold yung ating pong choices po ng ating mga kababayan, OFWs at dito po sa Pilipinas. Ma'am, kasi ayaw naming matanong tungkol sa politika kung anong resulta ng kasi lampas na sa ano niya, sa tungkulin at obligasyon. Ma'am, ang tanong ko lang po sa inyo, ano ang pagbabago na naiisip nyo sa pag-upo nyo sa OWA? Kasi of course, alam namin, si Yusek, hindi first time sa forum natin dito. Sukik natin siya. Ang tanong ko lang po, ano pagbabagong pwede nyo gawin? Kasi alam namin na you're new, but you're old. Datihan na kayo dyan sa tanggapang iyan. Ano yung nakikita nyo na dapat baguhin, idagdag, o bawasan sa mga programa ng OWA? Una po sa lahat, syempre po yung magagandang programa, no, dapat ituloy at palakasin lalo. Pero ang gagawin ho natin muna, kailangan ho natin i-emphasize sa lahat, ang pondo po ng OFWs. Itong OWA po kasi, contribution, no? Meron tayong trust fund, no? And meron din po tayong budget galing sa ating gobyerno, yung ating pong GAA na tinatawag. So, ang una kong statement dyan, ang pondo ng bayan, lalong-lalo na po ang pondo ng OFW sagrado. Kaya kailangan po natin talagang busisiin yung mga programa ng OWA at tingnan ano po bang mga programa yung talagang direktong na mararamdaman ng ating mga kababayang OFWs pati ng kanilang mga pamilya. Lalong-lalo na po yung mga anak ng OFWs. Bigyan ko na unang konting siguro sneak peek yung ating mga kababayan. I really want to look into the scholarships, lalo na po ng ating mga anak ng OFWs, kung paano po mapaparami pa yung makakabenepisyo nito. Importante po yan kasi grabe po yung sakripisyo ng ating mga kababayan. And most of them, if not all of them, are working abroad para po mapag-aral yung mga anak nila. So bilang pong Overseas Workers Welfare Administration, ang OWA, kailangan po natin tingnan kung paano tayo mas makakatulong sa kanila. Yung ating pong napansin po rin namin, of course, sabi nyo nga po, luma pero bago sa DMW, sundin ko po yung direksyon ni Secretary Hans. Lalong patibayan yung digitalization. Bakit po? Kasi po ang ating mga kababayan, kailangan po hindi mahirapan sa pag-access ng benepisyo ng OWA. At hindi rin po mahirapan sa pag-renew or pagiging pag new member sila, maging new member sila ng OWA. So pag-aaralan po natin kung paano mas magiging accessible ito. And lastly, alam niyo naman po ang OWA, no? Nandiyan ang puso, no? Kung ang DMW ang tahanan, ang OWA naman ang puso, at titingnan po natin kung paano pa po natin matutulungan na
na mas maging mabilis yung pag-respond sa mga request for assistance po ng ating mga kababayan. Sa ma'am, parang dati kasi, pardon kung mali ang pagkaunawa namin, madalas kasi nakikilala ang OWA doon sa distress situation. So sa sinasabi nyo, preventive. Tutulong na kayo before the distress come. Ang OWA po, mula pa sa bago pa umalis yung ating mga kababayan, may serbisyo na po. Kung alam niyo po yung pre-departure orientation PIDOS. seminar, yung PIDOS, sa OWA po yan, no? At ang nakikita po natin dyan, siguro lagyan po natin yan ng mas maraming programa or topics patungkol sa financial literacy. Gawin ho natin country specific kasi po mga kababayan natin ngayon nasa iba't ibang bansa. Kailangan ho nilang malaman ano yung mga batas doon, ano ang kultura doon. In fact, even yung anong apps yung kailangan mong i-download kasi tayo nga ho, pag bumibisita tayo sa isang bansa bilang turista, dapat alam mo kung paano bumiyahe mula sa isang lugar papunta dyan. Ang OWA po mula sa pag-prepare sa ating mga OFWs bago sila umalis. Pero tinitingnan din po natin at pagkaalaman ko na meron na rin pong programa dyan, palakasin pa, kailangan din ng orientation po sa anak at sa pamilya ng OFWs na mga maiiwan po dito. Hindi po biro yung... Malaking impact niya, maski maliit na bagay, ano? Yung umaalis dito, naka-Viber. Pagdating sa UAE, wala palang Viber. Botin pala walang doon. tawag, di ba? Walang tawag po. Nag-download dito ng Waze para hindi maligaw. Sa lugar palang pupuntahan, walang Waze. Umaasa sa komunikasyon sa Messenger, wala palang Facebook dun sa pupuntahan. Okay. And na-mention ko nga po no yung mas mabilis na pag-respond dun sa mga humihingi po ng tulong. Alam niyo po, syempre alam niyo naman po no may hotline ng OWA. Pero inform ko ho lahat no, meron po tayo sa OWA na call center po. Yes. 24/7. Aminin ho namin, hindi po enough ang tao dito. So, pag-aaralan ho namin. Kasi 24/7, buong mundo po ang tinatanggap nating tawag. Hindi lang po tawag. Kayo na ho nagsabi, meron po nagba-Viber, meron po nagba-WhatsApp, meron nagbe-Messenger. And bawat isa lang po na humingi ng tulong, mahirap pong hindi sagutin agad. Kasi po baka emergency po yan. Kaya na-brief na rin po ako kahapon na merong mga upgrades kaming gagawin sa aming sistema para mas maging mabilis yung aming pagresponde sa mga hingi ng tulong ng ating mga kababayan. Meron pa bang POEA ngayon? Wala na. Wala na po sir. 3 years na po. Ang nangyari po niyan, nagkaroon na ng Department of Migrant Workers at ang POEA po na subsume, nakuha na po ng DMW, kaya ang DMW na po ang nagre-regulate ng recruitment. However po, ang OWA po ay natira at ang OWA po ang kaisa-isang attached agency po ng DMW. Kanina po, if I may, kanina you made mention doon sa trust fund ng mga OFWs natin. Sa datos lumalabas po na noong 2023, meron tayong mga 2 milyong mahigit na mga manggagawa situated in about 216 countries worldwide. Gaano po ba kalaki ang pinag-uusapan nating trust fund? Number 1. Number 2, sa usapin naman po nung pangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa sa ibang bansa, yun po bang ating OFW hospital? Ano po ba ang status nito ngayon? Fully operational na ba siya? At ano po ang serbisyong natatanggap naman ng mga OFWs natin sa hospital na ito? Umpisahan ko lang po doon sa second question. No? Ang OFW hospital po na located sa San Fernando, Pampanga, under po ito sa Department of Migrant Workers. And tuloy-tuloy po yung pag-expand nito. In fact, noong December, nag-groundbreaking na po ang ating mahal na Pangulo na magiging cancer care center. Marami pa pong may hindi alam kung anong serbisyo ng OFW Hospital. Ang OFW Hospital po, libre po ang lahat. Libre po ang lahat ng gastos
para po sa OFW at kanilang mga pamilya. So, madagdagan ko lang, although sinabi ko po kanina, syempre po, this is of course under the Department of Migrant Workers, ang naatasan po sa atin ni Sec Hans, no? Paano po natin, kasi nasa Pampanga siya, ang mga OFWs po, kalat, no? So we're looking at partnership with other hospitals, pero we're also looking at setting up yung parang pong mga parang clinics, mobile clinics, at clinics malapit po doon sa aming mga regional offices para our OFWs po ay meron na pong pupuntahan at kami na po ang mag-endorse. Doon na po sila pupunta para magkaroon sila ng access to financial assistance. At tayo po ay makikipagtulungan din sa ating mga kasamahan na mga agencies na nagbibigay ng pinansyal na tulong, lalo na po yung tulong sa kalusugan. Ma-emphasize ko lang po na kanina po na mention ko edukasyon para sa mga anak. Ito naman po, pangalawa kong gusto pong i-advocate, i-focus, ay kalusugan po ng ating mga OFWs. Kalusugan po ng ating mga OFWs at kanilang pamilya at yung kanilang access po sa serbisyong medikal. So, the OWA will make sure to work with DMW and other agencies para po mabigyan palalo po ng tulong pagdating po sa health nila and wellness. Isang makwento ko rin, nung nagkaroon po ako ng consultation sa Roma, na pagkaalaman ko po na nagkaroon ng study na report po ni Conjen Randy ng Roma, Philippine Embassy sa Roma, ang life expectancy po ng ating OFW sa Roma. Sir, magugulat kayo. Gano'ng kahaba? Taas, haba, buhay. Sa lalaki na lang, sir, kasi tatlo kayong lalaki. 57 years old po. Ha? 57 po. Bakit daw po? Anong problema sa kalusugan? Kasi po, ang ating mga kababayan sa kanila pong yung kanila pong layunin na tumulong sa kanilang mga pamilya, tatlo-tatlo po ang trabaho, dalawa po ang trabaho. Opo. So we plan to work po with the Department of Foreign Affairs, the Department of Migrant Workers, DSWD, Department of Health. Hindi po ito isang bagay na dapat ipasanta. Nagtatrabaho sila, nagbibigay sila ng kanilang contribution sa SSS, hindi pa po pala sila aabot para makuha yung benepisyo. So, this is a very serious matter na kailangan pong tingnan. Opo, mga kababayan natin OFWs, naiintindihan po namin na kailangan ninyong magtrabaho, pero po, ang number one po sana nating alagaan is the health of the OFWs. And now I go to the OWA Trust Fund. Again, I'd like to reiterate, ang pondo ng OFW ay sagrado. Ngayon po, halos 2 milyon ang active members ng OWA. And we plan to grow this kasi po minsan pag umiikot po ako dahil bilang Undersecretary po for Policy and International Cooperation noon, ay lagi ko pong nakakausap yung ating mga kababayan. Marami pa pong hindi nag-renew ng kanilang membership sa OWA, marami din naman pong hindi miyembro. So kaya po titingnan natin yung mga programa at benepisyo ng OWA para makita po kung paano po sila ma-entice na magmiyembro. Ang membership po, hindi pa po nagbabago ang rate. $25 po for 2 years. So kulang-kulang, wala pa po yatang parang $1 per month. No? So, we would like to really encourage yung ating mga kababayan na OFWs na mag-maintain and i-renew yung kanilang OWA membership. Pag nabanggit niyo yung tuturin yung sagrado, ang pondo ng OFW, meaning yung nasa OWA. Kasi of course, alam natin, pag hindi ka miyembro ng GSIS, wala kang karapatang humingi ng benepisyo sa GSIS, o kung hindi ka retiradong sundalo, wala kang karapatan sa AFSLIDE. Pero sa may nakalipas sa mga pagkakataon,
alam natin na pag may nagka-problemang OFW, kahit hindi miyembro ng OWA, ang nare-raid pondo ng OWA. So, ma'am, kasama ba yun sa maaapektuhan sa pagpapanatili ng kasagraduhan ng pondo ng OFW? Na pag hindi naman miyembro, paano naman yung nagko-contribute? Baka nga mas maraming natulungan hindi miyembro eh. Maganda pong tanong yan, sir. Dalawa po ang pondo ng OWA kung iisipin nyo. Yung trust fund na galing po sa kontribusyon ng ating mga OFW at meron din pong naibigay ang ating gobyerno na GAA, yung budget po sa OWA. Totoo po yan. Ang mandato ng buong DMW ay tulungan ang documented, undocumented, basta po mga kababayan natin abroad. Ngayon, ang OWA po, of course, doon sa pondo ng trust fund, linawin ko po, miyembro lang po ng OWA yung mga ang pwedeng magbenepisyo mula sa trust fund. Hindi po to pwedeng galawin para sa hindi po miyembro. Pero pagdating po sa budget na ibinigay ng gobyerno para po sa OWA, at isa po dyan yung tinatawag na Emergency Repatriation Fund, yan po ay dapat tulungan ang ating mga kababayan at hindi yung tumingin sa kanilang papeles kung ano man. But then again, madagdag ko ito, please lang po. Marami ho tayong natutulungan ng mga kababayan na umalis po ng ating bansa ng walang papeles na tama at hindi dumaan sa DMW. Lalo po silang nagiging prone to abuses. So we hope that sana po ang ating mga kababayan, hindi lang po kayo mag-renew ng membership sa OWA, dumaan po kayo sa proseso ng DMW para sa inyo pong mga trabaho abroad. Let's go into specifics, attorney. Ano po ang demographics ng 2 milyon ng mga manggagawa natin sa ibang bansa? Meaning, para ma-establish natin, is this an aging industriya? Ano pa po ang demographics nito? I'll tell you po, no? Of course, pagdating po sa... So I'll say it based on deployment, no? Of course, yung mga new hires, yan po mga yan, automatic, nagiging OWA member. So pag new hires po, yan po yung mga either processed through the agency or first time po maging OFW na nag-process sa DMW. So marami po doon sa active members galing sa bulkong ito. Of course, nakikita natin over the course of, and we will supply the information po na hihingi, no, for the next coming days. No? But what we are seeing right now is that even the secretary said, we have to have programs for senior OFWs. Lalong-lalo na yung matagal nang nag-contribute sa OWA, nagtrabaho na abroad, marami po dyan, kilala ko, 15 years, 10 years, 20 years, at babalik po dito sa Pilipinas. Kasi po, minsan po, nagkakalokohan, no? Mararamdaman lang daw po nila, hindi na daw nila mararamdaman kasi mabibigay daw po yung benepisyo ng death benefit, wala na sila. So we will really look into the programs because we want to have programs for the senior OFWs and the returning OFWs once they're in the Philippines. Follow up lang, ma'am, and on that topic din, follow up lang. Doon sa reintegration, patumbok doon yung sinasabi po ninyo kasi babalik sila rito. And I understand that the department is now pushing for yung filing ng proposed measures relative to sa reintegration. As head of the policy of the agency, ano po ba, can you walk us through yung nitty-gritty nito, yung salient features ng proposed measure na tinutulak ninyo sa Kongreso? First, I'll start with the directive, no? We're working with the DMW, DOLE, and other agencies as directed by the President for a national reintegration network. Hindi lang po OWA, hindi lang DMW. Bakit po? Kasi po yung bumabalik nating mga kababayan, pansinin ninyo, sa ngayon po, ang iniisip po ng ating mga kasamahan or mga kababayan, baka yung mga bumabalik gusto nilang magnegosyo lang. But let's have a real talk. Most of our kababayans, pagbalik po dito, naghahanap din sila ng trabaho. And I'll be siguro more, and this is, I treat this personally, no? Alam to ng mga kasamahan natin sa DMW, alam ng mga stakeholders na nakausap po natin, and dadalhin po natin ito sa OWA. Marami po tayong kababayang domestic workers. And
marami pong measures and policies na ginagawa ang DMW ngayon at I'm sure in the next coming weeks makakarating din po sa inyo yung balita, no? But on the part of OWA, nadadaling ko po dito, ang ating pong direktiba, ang ating gustong gawin ay yung upskilling ng domestic workers po. Kasi po sir, kailangan po yung mga OFWs through reintegration, ma-upskill sila so that they'll find a work na higher paying jobs. Kaya po ang pinupush natin yung upskilling or training ng mga domestic workers para po pwede silang maging caregivers, para po pwede silang maging housekeepers, bartenders, so kung ano pa pong gusto nilang gawin. Pero hindi po natatapos doon. Kailangan po dito yung alignment with DMW, kailangan po ng job matching. Kung tutulong po tayo, wag yung half-baked na tulong. Tumulong ka na ng training, tulungan mo na rin ng job matching. Naniniwala po ako na mas matutulungan yung mga kababayan natin kung tuturuan, sabi po nila, it's better to teach them how to fish than to give them fish. Dahil ang fish po, makukonsume na yan today, mauulam na at magiging sinigang na yung isda mamaya-maya. We need to be able to upskill them and help their families also. So, OWA has training mandate and we want to work with TESDA and DMW to be able to strengthen this because yung mga bumabalik nating kababayan, pakaprangka po tayo ng mga domestic workers na distress, sir, napipilitan ulit umalis. So we have to invest in training and upskilling. And we have to be able to put the focus on job matching, whether here po, mas okay po kung dito sa Pilipinas sila makahanap ng trabaho or abroad. The OWA has financial assistance for reintegration. But allow me to say, I ask the OFWs, give us a little bit of time, kasi ano po lang po kahapon, but we will study this because financial assistance for reintegration ay hindi po enough na tulong. Ang ayuda sa reintegration ay hindi enough na tulong para successfully po ma-reintegrate yung ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Ma'am, sa policy, kasi may mga panukala ang batas, kasi matagal na rin ako nagko-cover sa issue yan eh. Ang problema ng OFW, pag gusto mag-reintegrate, maski may skill siya, hindi naman sila mag-reintegrate dito nang sila 25 anyos, 45 years old, 50 years old. Maski po tayo mag-apply, ma'am, sa factory ngayon, hindi tayo matatanggap, overage tayo. Hindi ko kaya dapat, yun ang isa eh. Ang gagaling, yung mga technician, hindi sila makapasok sa malaking korporasyon dito at age 50. Hindi kaya dapat makalikot natin ang batas niyan? Kaya, sir, we're very hopeful with the National Reintegration Network. Dahil dito po kasama natin ang DOLE at iba pa pong mga departments, no? And hopefully ito po ay mapirmahan very soon para magsimula yung proyekto. Kasi ang reintegration, kasi minsan po yung mga kababayan natin nakakasalubong ko, ano po bang ibig sabihin ng reintegration? Ang reintegration po ay pagkatapos nyo po magtrabaho abroad at gusto nyo na bumalik sa Pilipinas, na may programa ang gobyerno, no, katulong ang kapwa-gobyerno, no, or ang pribadong sektor para po dito magkaroon kayo ng oportunidad na magkaroon ng trabaho or magkaroon po ng negosyo. So, yan po ay hindi nagsisimula pag bumalik pa lang kayo. Meron po tayong tinatawag na full cycle reintegration sa simula pa lang. And very happy ako to report, no, to tell our kababayans, marami pong mga best practices abroad na doon na mismo habang nagde-day off sila, sir, nagre-reintegration, nagte-training sila. Tapos sir, marami po tayong success stories na gusto ko namin pong i-share na domestic worker sila, pag linggo or pag biyernes, depende kung kailan ang day off nila, nag-a-attend sila ng training at ngayon sila ay caregiver at yung iba po ay nurse na ngayon abroad. So, posible po ang reintegration doon din on-site. Kailangan lang po din dyan ang bilateral labor cooperation. At dyan naman po ako nanggaling sa sa international cooperation.
Ma'am, good news yan. Kasi sabi dati ng ibang mga OFW, pag daw yung taga-OWA, napunta doon, kinakantahan lang sila. Huwag na lang kayo mag-comment. But anyway, ma'am, balikan natin yung pondo kasi may tanong kanina si Tenten eh. Magkano nga yung nasa yung trust fund na hawak kayo ng OWA? I requested for the full report, but the last information, of course, nakakakuha din naman tayo ng impormasyon sa DMW. It's at the 20 billion mark. So we will have to, we will have a press release that will be given to everyone. Allow me lang po to get the report and look at this. But I just also want to mention that as a lawyer, lawyer po ako for 16 years na, I will look into this. Pero ang background ko po ay finance. So I will really look at the fund, how we'll be able to protect the fund, but make sure that our members will benefit from the fund. Emphasis sa members. Members po pagdating sa OWA Trust Fund. Opo. Sa ibang dako naman, attorney, gusto lang naming malaman dun sa usapin ng illegal recruitment. Isa pa bang malaking hamon ito sa ahensya na tinatalakay niyo sa kasalukuyan? Napakalaking hamon po. In fact, nakakuha po ko ng impormasyon na marami pong kababayan natin, victims po sila ng third country hiring. Ano po ibig sabihin yan? Iba na po ang mga recruitment ngayon. Illegal recruiter. Dati po yung mga illegal recruiter nakatambay lang sa mga restaurant, sa mga kanto, di ba? Now, lahat, saan po? Saan? Sa Kalaw. Sa Malate, di ba? Sa Malate, Ermita. Now, online. And now, they're not targeting just the OFWs or Filipinos in the Philippines. They're targeting OFWs who are already abroad. So, ang ibig sabihin nila, nagyayabang pa yung iba sa TikTok na walang jurisdiction sa amin yung DMW. Mga kababayan, naniningil sila ng kalahating milyon hanggang 1 milyon para lang po mabigyan kayo ng trabaho. Galing po ako sa bilang USEC for International Cooperation and Policy. Hindi niyo ho kailangan magbayad ng ganyan. Please po, magtulungan po tayo. And in connection with OWA, yung pong mga illegally nare-recruit, hindi po kayo OWA members. So pag po minsan po, humihingi sila ng tulong or tayo naman po ay tumutulong, I'd like to emphasize ang DMW may action fund, ang OWA po, Pero yung full benefit ng pagiging member, hindi nyo po na-experience kasi hindi po kayo OWA member. So ang commitment ko po sa inyo, alamin namin kung paano mas magiging madali yung proseso ng pagiging miyembro ng OWA or pagre-renew ng membership ng OWA. Pero yung iba po nating mga kababayan abroad, malungkot man isipin, nakikipagsapalaran na. Yung mag-abroad ka pa lang is nakikipagsapalaran ka na. Yung mag-abroad ka tapos walang proseso ng DMW, wala sa proseso ng OWA. Minsan po tumatawag sa amin yung inyo pong kamag-anak. Sabihin po pwede po bang tulungan ninyo yung aming kamag-anak? Pag tiningnan po namin kayo sa record namin, kayo po pala ay nasa Hong Kong. Pero po, ang gusto po nyo, tulungan namin kayo sa Croatia. Yun ang third country recruitment. So, I think we have a problem also na kailangan i-address dyan. Titingnan po namin, yung tiwala po sa OWA ay talagang kailangan palakasin lalo na kakampi po ng OFWs ang OWA. Hindi po namin tinitingnan kung kayo po ay may papeles o wala. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo, fully protected sana po kayo kung kayo po ay dumaan sa DMW at naging miyembro ng OWA. Bakit po? Hindi po ibig sabihin niya na wala na po, kasi marami po minsang pilosopo wala na bang mangyayari sa amin. Pero alam po namin kung nasan kayo, alam namin kung sino yung employer ninyo. Pag may nangyari po sa inyo, alam namin kung sinong hahabulin.
Yun po ang importante. At alam din po ng inyong mga kamag-anak dito, meron po sila, panatag ang loob nila, na nasa likod nyo po ang gobyerno kahit po kayo ay nakikipagsapalaran abroad. Namamonitor ba ng DMW yung scam hubs sa Myanmar? We work closely with the Department of Foreign Affairs, DMW, OWA, and all other agencies of government. So ito po ang tinututukan namin, and siguro po ang gagawin namin dito talagang lalong palalakasin yung information drive. Kasi minsan nagulat ako, may nag-text sa akin na kaibigan ko po mula sa trabaho before, no? Sabi niya yung anak ko nasa Myanmar. Sabi ko, bakit po pinayagan na pumunta doon? May nag-recruit daw online, tapos nagpuntang turista, and so we will have to work with the other agencies to make sure na yung information drive ay nandiyan. At saka, sabi ko nga, 50 years na po, to be exact, 51 years. 51 years na po tayo nasa Overseas Employment Program. Alam po ng mga kababayan natin na kung kayo po ay legal na OFW, dapat dumaan kayo, dati po POEA, ngayon DMW. Pag umalis po kayong turista, alam ng mga kababayan natin, hindi po yan ang tamang paraan. Pero naiintindihan ko po kayo, gusto nyo po magkaroon ng mas magandang trabaho. So kaya po dun sa DMW, ang ginagawa po namin is to open new markets. In fact, since 2022, 15 na pong bilateral labor instruments ang ating napirmahan para po kahit nandun kayo sa ibang bansa, no, we can be assured na hindi lang Pilipinas ang nagpo-proteksyon sa inyo, pati po yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Ano yung preferred destinations ng OFWs ngayon? Ngayon po, and I say this because of my previous position, ang Europe po nag-open up. Ang DMW po nagkaroon po ng pirmahan with Austria, Croatia, Slovenia, Finland, Denmark. Meron pa pong mga, ayoko lang po pangunahan sila, merong mga parating pa na signing with other countries. Pero marami pong pag-uusap sa iba't ibang bansa because ang gusto po nila, if I may say, hindi lang po yung galing ng Pilipino, but because yung sistema natin is regulated. Hindi po yung basta-basta na lang pumupunta doon. So kaya nga po sana pagtulungan natin na yung imahe ng Filipino worker or overseas Filipino worker, ma-maintain po natin sa market doon sa Europe. Ma'am, hindi nabanggit niyo yung papalawakin, mag-i-improve doon sa training ng PIDOS. Kasi hindi maganda ang image na nalilikha ng ilan natin mga... Of course, napakinggan nyo nito, napanood nyo na. Sa Singapore, mga Pinay, kadalasan may isa-dalawang ano yan. Pag hindi Bangladeshi, Pakistani. Sa UAE, nagrarumble ang mga Pinay pagka day off nila. Ang pinag-aawayan nila, Bangladeshi, Pakistani. May term na nga sila dyan, itik, sampa. Sa Hong Kong, ganun din. Nagrarumble dyan ng mga Pinay. Hindi natatapos ang isang araw ng day off na walang rumble. Paano ito, sabi ng iba, pumapatol sila sa 2-3 Pakistani, Bangladeshi workers sa Singapore kasi malaki daw hinihingi ng pamilyang iniwanan dito. Hindi kaya. Paano po niyo masusolusyonan ito via PIDOS? This is getting serious. Sa Middle East, yung infidelity is almost common. Sir, PIDOS is just one part of the solution. Of course, we have to address that, no? But I think what we're doing right now also with OWA is the constant monitoring. Yung ating mga kababayan, dapat po meron silang paraan upang makausap tayo. No? So kailangan malamdaman nila na nandun tayo. The next coming weeks, meron pong magiging anunsyo dan ang DMW at OWA patungkol dyan sa monitoring. Pero mabalik ko lang din po, sir, nasabi ninyo kaya nila ginagawa dahil kailangan nila ng mas malaking sweldo. Yung pag-review ng sweldo, nasa DMW po yan. Pero tayo po sa OWA, nasa atin po yung tinatawag na training and upskilling. Yun nga po yung sinasabi ko. Pag po wala silang access sa mas malaking sweldo, trabaho na may mas malaking sweldo, sir, ganun na talaga ang sweldo nila.
So kailangan po makita nila na, ay okay, bigyan ko po kayo ng example kasi medyo, ito alam ko po yung sweldo. Magkano po ang sweldo ng domestic worker natin na kababayan sa Middle East? Average po niyan is $400 US. For the information of everyone, 2007 pa po yan, $400 US. Halos, ano ba yan, 18 years na po ba yan? 18 years. Okay. Sa iba pong bansa na nakakausap natin that are, kumbaga, interested in hiring caregivers, naglalaro po ang sweldo niya, sabihin niyo na 1,000 euros paakyat. Meron pong ibang bansa, 2,500 euros. Napakalaki po ng diferensya ng $400 sa 1,000 euros or 2,000 plus euros. In fact, ang caregivers po, in demand po yan. We studied reports from the WHO na ang care economy po, yung mga workers in the care economy, by 2040, ay ang vacancy po ay 10 milyon. Dahil po ang buong mundo, aging po yan eh. Lalo na po yung mga bansang mayayaman, aging yan. So, ang ayoko lang po sana, yung ating mga kababayan, sinesweldohan ng $400, pero ang pinapatrabaho, caregiver. Pag caregiver, dapat sweldo ng caregiver. Pag domestic worker, sweldo ng domestic. So we want to give access to our domestic workers na, okay, gusto ko po admin na mas mataas ang maging sweldo ko, paano po ako matulungan ng OWA na magkaroon po ako ng scholarship para sa caregiving course? Kalimitan po yung sinasabi na backdoor. Pumapasok po sa kamalayan natin yan dahil paboritong daanan yan ng mga kriminal, mga illegalista, mga wanted. Pero dun po sa mga illegal recruiters, dito rin po dumadaan eh. Ano po ang ginagawa ng inyong tanggapan o ng DMW sa pangkalahatan para i-monitor itong passage na to palabas ng bansa? Ito naman po ay kay Undersecretary Bernard Olalia. Siya po ay dating POEA administrator. At nakikipagtulungan mo po tayo sa IACAT dyan. No? Part tayo ng IACAT. Malaking problema yung backdoor. Kasi sabi nyo nga po, dito pinapadaan ng ating mga kababayan natin na nai-illegally recruit. Alam nyo, na-interview ko yung ibang naalala nyo po, nagkaroon tayo ng repatriation from Lebanon. Alam naman po ng lahat na meron tayong ban ng deployment sa Lebanon. Pero nung nagkaroon po ng aberya doon, 10,000 po pala yung kababayan natin doon. So kung tatanungin, paano ko sila nakarating doon? Meron po ako na grupo po sila na nagkwento sa akin, backdoor. No? And then, from our backdoor to one neighboring country natin sa ASEAN, and then from there to the Middle East, and then a country in the Middle East, papunta na ng Lebanon. So, we have to understand na ang solusyon sa illegal recruitment is not just one approach, which means ipakulong yung ating mga illegal recruiters. Buong yan marami po diyang nagpe-play na kaya sabi ko nga po, makikipagtulungan kami sa DMW kung paano makakatulong ang OWA when it comes to upskilling, when it comes to reintegration, para hindi na po magbaka sakali yung mga kababayan po natin. And then when they do that, and then when they reach Lebanon or another country, yung sweldo na naipangako sa kanila, hindi naman din yun yung natatanggap nila. And then pag ganun po, tatawag na sa OWA. Admin, baka pwede na kaming i-repack. Sabi ko, teka, nandiyan ba kayo? Hindi naman namin alam na nandiyan kayo. So, kita niyo, sangay-sangay yung problema po eh. Kasi dati pag sinabing seaman, mga lalaking barkong sinasakyan. Ngayon pala may seaman, fisherman, yung maliliit lang na sila ba'y nag-OWA o totally wala? Opo, sila po ay nagpo-proseso rin sa DMW. But let me just say po, kung sa land-based po, ang kinokonsidera nating vulnerable sector yung domestic worker. Sa sea-based naman po, itong mga fishers, yung fishermen.
We will look into this kung ano pa yung maitutulong natin kasi I have a personal experience, no? Nung bumisita po ang ating mahal na Pangulo sa, naalala niyo po yan, sa Honolulu from the US, na ako po ay binisita ko po yung ating mga fishers na nandun po sa pier, sa port, at inalam ko yung kanilang sitwasyon. Hindi po maganda yung sitwasyon nila no? So we really have to talk to the manning agencies, to DMW, and see also on the part of OWA, anong reintegration program yung pwede. We'll also work with the Department of Labor and Employment at yung pong ating mga, marami rin po naman dito mga shipping companies, no? So baka we can also encourage them to employ them. Kasi sa interview ko sa kanila, kahit po nasa Hawaii sila, medyo mahirap po ang buhay. At ito ma'am, na-recruit lahat online Hindi, ito po ay dumaan sa Legal pa proseso. to, ha? Oo, mahirap po yung sitwasyon nila no? And that's something that we have to look into, no? And yung iba ho sa kanila, matagal na nilang ginagawa, no? So ibig sabihin po, babalik-balik na sila doon. Dahil po nga sabi nila, walang opportunity sa kanila dito, mas malaki yung kinikita nila doon. Speaking of yung mga seafarers po natin, I understand may grupo rin itong mga ito, yung mga legal, yung AMOSOP. At doon, buwana, meron din silang butaw o membership. Ibig sabihin, meron na sila doon, meron pa rin sila sa OWA? Ganun po ba yun? Iba naman po ang OWA. Of course, they have their own, ayoko pong i-touch on yung kanilang mandato. Kakausapin ko pa lang po sila in the next coming days, no? Opo. Pero ito pong sa OWA, by the way, 43 years na po ang OWA. And ito po, ang mga programa dito ay para po talaga sa OFWs. Para sa mga anak po ninyo and pamilya ninyo. And I really want to say, no, meron tayo dito mga listahan ng lahat ng programa ng OWA. Ang makukumit ko po, ang guidance na binigay sa akin ni Sec Hans, talagang pag-aralan kung alin ang mga programa dito na dapat palakasin, alin ang mga programang dapat pa idagdag. Basta ang bottom line po, kailangan maramdaman ng OFWs at pamilya nila ang tulong ng OWA. Hindi lang pag-distress sila. Hindi lang pag may reklamo sila. Kasi hindi lang naman po miyembro ng OWA ang distress. Ma'am, ano ba ang batayan niyo sa OWA ngayon para masabing tagumpay yung OFW? Hindi naman matawag natin programa yan, OFW program. Kasi sabi ng iba, pag umasenso tagumpay, alam niya ito, may isang bayan dyan sa Batangas, along Taal Lake. Halos lahat ng babae doon nagsipag-abroad sa Italy. Ang masaklap dyan, sa mga anak nila, swerte nang may nakatapos ng second year college. Kaya yung pinaghirapan nila, ayun, gano'n din ang trabaho. Domestic worker din sa Italy. Tapos parang for some time, nanonood ako ng documentary sa Singaporean channel. Yung nire-reconnect. Tagumpay yung mga inalagaan ng OFW. Binalikan nila sa Pilipinas. Tinanong, wasak yung pamilya, hindi nakapagpatayo ng bahay, hindi magandang buhay. So ma'am, saan doon yung binabagit yung heart para sa ating mga OFW? Ano yung pamantayan natin? Nakapag-remit ng malaki, tagumpay. O kailangang maayos ang binalikang buhay? Sir, taga Batangas po ako. Taga Calatagan. Ang lola ko po OFW, ang lolo ko po OFW, ang tatay ko po naging OFW, ang kapatid ko po nagtrabaho rin abroad. Mga pinsan ko po OFW, mga seaman at mga land-based workers, mga tito ko po, tita ko po, mga kababayan ko sa Calatagan OFWs. Masasabi niyo po, pamilyang OFW po kami. Ano po ang batayan ng success? Siguro po yung ma-empower yung OFW at yung pamilya niya na magkaroon po sila ng choice. Ano po yung choice? Choice kung saan sila magtatrabaho. Kaya po, payagan nyo lang po kaming i-review. Kaka-oath ko lang po kahapon. Pero kinukumit ko po sa inyo ang pag-aaralan natin paano palawagin ang scholarships
Hindi lang para sa anak ng OFWs, kundi sa mismong OFW. Nung bata po ako, walang ibang finokus sa akin yung magulang ko po, bilin, kundi mag-aral mabuti. No? Yung sakripisyo po nila, hindi yung naging madali, 4 po kaming pinag-aaral. So, nag-abogasya pa ako, so medyo matagal po yung pag-aaral. No? And after po niya, no, yung parents ko naging government employees. No? Sa Senado po sila nagtrabaho for a while, tapos sa iba pong government offices. So alam ko po yung hirap, no? But I was given an opportunity because po natapos ko po yung aking pag-aaral. At yun po sana ang pangarap natin para sa mga OFWs because we know, and this is based on study and based on personal experience, our OFWs po, umaalis po ng kanilang ng bansa natin para po mapag-aral ang mga anak nila. Dalawa po yan, edukasyon at kalusugan. Meron po silang tutulungan na may sakit na kamag-anak nila or meron po silang pag-aaraling mga anak. So dyan po tayo magfo-focus pero hindi po natin kakalimutan ang welfare or yung core, no? Yung repatriation, tulong. Pero sabi ko nga po, dapat maramdaman ng OFWs hindi lamang pag may problema sila, kundi kahit dun sa road to success ang OWA. At this point, ano yung composition ng OFWs? Skilled professionals and so on? Skilled professionals is a big portion. We have seafarers as well, around 600,000 every year. But there's also a significant number of OFWs that are domestic workers or in the vulnerable sector. Usually po, no, based on the deployment, no, pag sa new hires po, umaabot po yan ng siguro mga 400,000 to 500,000. The last time, I'll give you a number po, no, na the last time I was in Saudi Arabia was January of this year. And I was told by the Saudi government and then of course our office in Saudi Arabia, we have 3 offices in Saudi Arabia, Riyadh, Al-Khobar, and Jeddah, that the domestic workers are in Saudi Arabia, they are now 600,000 Filipinos. So that's why sana po maintindihan nyo yung focus natin on upskilling and reintegration. If we do not intervene, how can they have access to better opportunities and higher paying jobs? We have to help yung ating mga kababayan. Not only because nasaktan sila or ganito, but because we need to help them find better opportunities for them. Kaya po, titingnan natin kung paano yan. And ang isang nakikita natin because of the demand from countries in Europe, Canada as well, and also in Asia, is upskilling. Upskilling. Marami po tayo mga kababayan na from domestic worker, naging caregiver na, alam niyo po sabi nila, dati tawag po nila sa Yusek, hindi na kami umalis kasi dito sa bayan, dito sa Pilipinas, medyo okay na daw yung kanilang kinikita dito. Balita ko medyo okay naman daw po yung natatanggap ng mga caregivers natin dito. And that's good. That's why we want to work closely with DOLE. Baka dito pa lang po ay may opportunities na sila. Yung nurses natin, gaano kadami yung umalis na nandun? Medyo hindi po to ganun kalaki. Pero po, so for example po, in a given, siyempre sa Saudi Arabia po, marami po dyan yung tinatawag na returning, yung balik manggagawa. So marami po tayong nurses, but they're balik manggagawa. Matagal na po silang nagtatrabaho abroad. Pero pagdating po sa new hires, hindi naman po ganun kataas yung numero. Kasi po, mahirap din po umalis as a nurse. Kailangan din po nilang mag-aral ng lingwahe. German language po, sabi po nila, 9 months pag-aaralan, pero kahit po mag-aaral siguro ko ng German ng 9 months, medyo mahirapan ako. Yung Japanese. So, konti lang po yung nakakapasa doon sa ano. So, although, syempre po, marami din pong nurses that are targeting, for example, the United Kingdom,
the United States and Parang Canada. 8,000 euros yata ang sweldo ng nurse. Medyo, ano bang conversion nun? The starting pay in as nurse is around 300K. In Germany, around 220 to 250,000. Medyo malaki po. Ma'am, Medyo teka. malaki. Dapat po yata Pero pag ma-compute yan. DMW po yan. Ma'am, Magbubusina lang po ako sa mga kasama ko sa DMW. maraming nagugulat dyan kasi ang laki ng sweldo, maliit ang padala. Hindi nila na-realize ang tax sa UK ay 55 to 60%. Huwag nyo naman nung awayin yung mga asawa ninyo kung hindi malaki yung padala. Malaki po ang buwis na nababawas. Yes. Kasi maraming immigrant na walang trabaho na pinapakain ng gobyerno ng UK. Ganon din po sa Germany. 55 to 60% ng taxes dyan. And marami din po silang benepisyo na nakukuha doon. So, Pag nandun. but that's their system po doon. No? So, ito po, yung mga ganyang usapan sana, maganda kung meron tayong orientation din sa family. Yeah. Oo. Ang napapansin ko rin po, kaya we want to focus on yung kapartner ng PIDOS, di ba? PIDOS po para sa OFW, pero yung sa orientation sa family, at saka yung ano po, yung hindi orientation ang gusto ko po itawag yung pong pag-uusap with the children, di ba? Meron din pong, may effect po kasi yung pag-alis ng kanilang parents, no? So, gusto ko natin kausapin sila kasi minsan po, hindi rin po nila alam kung sino ang lalapitan nila kung meron silang concerns, no? O parang guidance. So, we want to work on that. But then, I want to stress, OWA will also look into how we can address no, yung tinatawag nilang social cost of migration. No? So the children left behind, the OWA has the OWA Children's Circle, no? But we want to work on what are the other programs we can provide yung mga left behind children po ng ating mga migrant workers. Kasi dyan sa Chaong, Quezon, Candelaria, sa Batangas, pag ang alulod ng bahay is stainless, nurse ang anak or seaman. May budget. May budget. Kasi yung nabanggit ko yung tax, marami akong kakilalang na nurses na nasa abroad, nagkakaroon ng false hope or false impression ng yaman. So yung magulang, aasa doon. Kung may asawa na yun, aasa din. Pag padala ng konti, nakakagalit-galit yung pamilya. Dahil yun namang mga nag-abroad na Pinoy, marami dyan walang kakayang ipaliwanag yung taxation system eh. So hindi nila naiintindihan na ganun kalaki yung kinakaltas ng host country nila. That's why we need to intervene po, no? And have siguro yung na-present natin, ang tinawag natin doon, pre-migration seminar. So we want to do that. Also po, we want to work with the barangays. No? Kasi po, kung yung pong pinag-iwanan nung anak ng OFW, we need to also, in a way, no, talk to them. Hindi po biro yan na, lalo na po kung maiiwan po anak na babae, baby pa po, bata pa. We need to look into that. And we're very serious pagdating po dun sa left behind children. Sa mga medical workers, from doctors to medical technicians, To nurses. Gaano kadami yun? Medyo madam, I'll give the numbers po in a bit, but this is DMW numbers, but medyo marami po ito. Kasi doctors, meron po dyan mga physical therapists, occupational therapists, radiologists, nurses. Pero ang big bulk po niyan ay nurses. We'll give the numbers in a bit. Thank you. Hi, Ted. Ito nga po, si Yusek Arnett Ignacio ay tinanggal sa 1.4 million land acquisition deal. Ito po kung pinag mo, sa kinuha yung pondo dito, sa OWA Trust Fund po ba? Thank you, Ted, for the question. No? And Secretary Hans Kakdak has made the statement already as both Secretary and Chairman of the Board of Trustees of OWA. Allow me to say this, and as a lawyer, I'd also say this. No? There's an investigation. I'll allow due process to
to take its course. But what I can say, and I'll be very direct with this, as the new administrator of OWA, we will perform the necessary audit. We will seek the required legal opinion or from the Department of Justice or the Office of the Solicitor General. We will also engage, of course, with the Commission on Audit. No? So, and not just because of the 1.4 billion, but because, as I said, my first statement, the OWA fund, the OFW fund is sacred. Sagrado ang pondo ng OFWs. We're very serious about it. I plan to have regular social media posting of the fund and where it's being used. To be the regular reporting on the social media of OWA. Pondo po ninyo yung OWA fund, yung trust fund. You have to know how much it is. You have to know where it is. Baka feeling nyo, admin, sinasabi mo lang yan, pero nasan ba talaga yan? But we take this very seriously. Our secretary has already spoken about this. Let me just say, no, na, and I hope I get this opportunity to say, I'm very much humbled to take on this post. I came from the Department of Migrant Workers. I started my service with no less than the great Secretary Susan Ople. Worked with the Secretary Hans Leo Cagdac, who was the previous administrator. Walang ibang tinuro si Secretary Toots at si Sec Hans, kitang-kita nyo naman po. Sa lifestyle pa lang po nung dalawang naging secretary. Na integrity should be upheld, that transparency, and let me say this to everyone, we will follow the lead of the President and the Secretary. We will have zero tolerance policy for corruption in OWA. We'll launch this wag nyo na hong subukan. Pero let me also take note, no? Sabihin ko lang din, OWA personnel work 24/7. Kung meron mang ganitong kontrobersya, hindi ibig sabihin buong OWA ay kailangan, please, grabe po ang sakripisyo nila dahil po sa ating mga OFWs, sila po ay nag-commit dyan. So, para po pangalagaan ang tiwala ng ating publiko sa OWA, gagawin po natin yung kailangan para protektahan ang integridad ng OWA at integridad po ng mga nagtatrabaho sa OWA at nagsasakripisyo para sa mga OFWs. Job Ganahan po from ABS-CBN. Hi, Job. Yes po. More information lang sana dun sa 1.4 billion na acquisition. Kailan po ba ito ginawa? Tapos, sabi po kasi ni Secretary Cagdac na hindi daw po import yung board. So, ano po kaya yung plano dito sa 1.4 billion na sa laki ng Okay, can I say what I can say? I hope you respect, no, because I don't want to affect. So first, let's go back to the law, no, the OWA law. It says there that the power to purchase a real property is with the approval should be from the Board of Trustees of OWA. And the chairman of the board is the secretary of DMW. The vice chair is the OWA administrator. So the regular process, or what is expected, is that purchases should go through the Board of Trustees. Our secretary has already spoken that, and the secretary is not a stranger to OWA. He was the OWA administrator previous to his stint with the Department of Migrant Workers. And let me be direct to assure the public para wala ng fake news. What I can say is the 1.4 billion that they're saying, it did not come from the trust fund. So it's with the government budget.
no, the GAA. So, yung intact po yung pera ng trust fund. Hindi po ito trust fund. Just to, para wala nang parang, ba't hindi sinagot diretsohin ko na. So, doon po nanggagaling ang ating secretary. May batas po kasi ang OWA. Meron po dong mandato ang Board of Trustees. Pero po, sa kahit ano pong aligasyon, kailangan po ito dumaan sa tamang investigasyon. May due process po ito, sinabi rin naman po ni Secretary Hans. Pero it is our duty to protect the funds of the public. So sabi nila, hindi naman to pondo ng OFW. More so that we need to protect the GAA or yung pondo or budget na binigay sa OWA. Dahil pondo ho nating lahat yun. Yun po ay galing sa gobyerno. At yun po doon po nanggagaling ang ating Secretary Hans. Sabi doon, for yung 1.4 billion ay gagawin para sa accommodation ng OFW, provide hotel, and po ba dapat yung gagawin? Sa pagkakaalam ko po, halfway house. Pero sa statement po ni Sec Hans, yung proyektong ito dapat din ipina-approve sa board, So, allow me to look into this kung kailangan ba ito, kung meron ba dapat mas i-prioritize. Maraming programa, kaya sabi ko kanina, i-assess natin. Kailangan ba yung mga programang yun? Kasi ako, prangkahin ko na. Baka yung ibang programa, dapat munang itigil. Idagdag na lang sa number of slots ng scholarships ng mga anak ng OFW. Diba? Baka ganun yung kailangan gawin. Or baka dapat dagdagan yung scholarship para mismo sa OFW. I think yun yung sinabi ni Sec Hans dun sa statement niya. Oo. But as a lawyer that you are, kung walang approval ng board, anong iniimbestigahan ninyo? Malversation or just technical malversation? Malawak po yung tanong ninyo, So, iniimbestigahan ho dyan okay, I'll start with being a public official. Mataas po ang antas or standard na kailangan namin i-meet. Sa tingin nyo lang po, konting pagkakamali, meron nang pwedeng ikaso dyan, So, let me just say that the secretary is also a lawyer, Isang sikat na abogado rin si Secretary Hans Leo Kakdak. So, marami po tayong iniimbestigahan doon and si Sec Hans has been on top of it as board chairman since last year. So we will really imbis na medyo malungkot din na may ganito, to be honest. So now we have to treat this seriously. Pondo to ng taong bayan, so we have to look into it. So may narinig po kayo na naniniwala daw ibang abogado na walang plunder ang kaso? Ayoko po pangunahan, to be honest, hindi ko pa masyadong alam. Ang alam ko pa lang kung ano pa lang yung nakarating sa akin. I requested then all the documents, Maybe in the next coming days. Ayoko naman po sabihin na hindi magsasalita kami, but maybe in the next coming days. Maliban po kay former OWA Administrator Ignacio, meron pa bang mga ibang mga key personnel ng tanggapan na iniimbestigahan din? Hindi po ako I actually don't know pa po. I actually don't know as of now. But what we can say is that we are I think there was an investigation already, current one. So titingnan po natin. I'm sure the secretary would have some pronouncements in the next coming weeks or days. Last na you said, dahil dito sa nakakalungkot na balita na ano po kaya yung mga next step mo as OWA admin? Kasi parang mag-start kayo doon sa point na inaayos nyo to, issue na to, na nagawa sa previous sa predecessor. Anong
assurance siguro yung pwede natin ibigay sa OFW, sa mga pakikinig ngayon? Kita nyo naman po, it's a tall task, no? From day one, may trabaho na agad yung OWA, which is yung normal naming trabaho, hindi madali ho. Sinasabihan nga po ako, may mga comments online na papayat daw ako. Mukhang papayat nga ho, no? Okay ho yun. Pasensya na ho kayo kung medyo malaki, pero papayat ho tayo. Payat ho tayo dati. What I want to say is the work of OWA is very serious and already mabigat na siya. But my assurance, as I said, no, we will undergo the necessary audit and investigation in OWA. We will protect the funds of OWA. We will make sure that there will be policies issued and not lang issued, but siguro reissued and emphasize even more the zero tolerance for corruption. And we will make sure, ito pa po, na yung alignment natin with the DMW, and with the secretary is there, no? We believe there should be one OWA, one DMW, one government for the OFWs, no? So our efforts must be truly aligned. So what I want to assure, gusto ko pong i-assure yung ating mga kababayan na meron pong prosesong dadaanan yan, pero hindi ho ibig sabihin yan na bibitawan namin yung mandato ng OWA at hindi na ho namin gagawin yung dapat gawin. Madadagdagan lang po kasi yun po ang aming mandato. Alam ko rin ho, magmemensahe na rin ako na maraming na bigla. Lahat ho tayo na bigla. But ito po ang ating pong pagtatrabaho dito, ang ating pag-assume as OWA administrator. This is a tall task. Hindi po biro tong trabahong ito, pero ma-assure nyo po, ibibigay ko po ang lahat. Makakaya ko, siguro malalaman ko pa kung ano pang madadagdag ko pa, pero lahat ng ito para po to make sure na yung mandato ng OWA ay mangyari at matuloy para po sa inyo, sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo. Last two question siguro. Last two. Then siya. Ma'am, may patanong lang po galing sa desk. May nag-message na po kasi kay Kapusong Joseph Morong na nagpapatulong na nasa custody lang po ng Cambodian police dahil sa human trafficking. Ang system, nire-recruit para magtrabaho sa casino pero dinadala daw sa slum hub. Meron ba tayong monitor na ganitong cases sa iba pang mga bansa? Meron pong ganitong cases dyan po sa area pong yan, no? So, but if we can get the details, because we work closely with DFA, kasama ko po yung OWA team ngayon, we can get the details so that we can check, no, kung na-monitor na po itong ating kababayan, or if not, ma-refer natin agad. Marami po tayong nakukuhang ganyan. So, ang mensahe po natin sa mga pamilya po ng mga OFWs na alam nyo po na ganito yung sitwasyon, please contact us immediately sa OWA at DMW para po matulungan po natin mabilis ang ating mga kababayan. May mga nakakontak pa kayo ng mga rescue sa ganito? Meron tayong nakakondak na tulong, no? Siguro para ma-misinterpret yung word na rescue. Oo, tulong tayo, no? Kasi humihingi ng tulong yung ating mga kababayan. So, gusto ko lang sabihin na meron tayong mga repatriation and nandun ang OWA, nandun ang DMW, nandun ang DFA. Of course, special mention to our Philippine embassies na also unang tumutulong sa mga kababayan natin. Isang question lang ako. Please tayo sa mentorship. Yung alalay dun sa mga naiwan. No? Anong ginagawa ngayon? Meron bang programa na nasikaso ang mga
dun sa mga naiwan. Yung mga batang ito na yung yung inaruga or binibigyan ng mentorship dun sa mga habang ang magulang nila nagtatrabaho. Anong ginagawa ng meron ba rito support group ang ahensya para sa mga batang ito? Because they're the ones who are going to reap the benefits eventually, outside of all the smoke that happens. Thank you very much, sir, for the question. So the OWA has a children's circle, but I have to look into how we strengthen it. The idea that you bring forward is one of the things that at the DMW policy-wise I was already looking at, and what we call that is community parenting for the children left behind. No, that's why earlier I mentioned we have to work with the barangays. Because yung barangay, alam nila kung sino yung guardian ng migrant workers. I would like to look into this because there are also reports I receive. And as a woman, I'm really, really passionate about this. There are reports of incestuous rape, of sexual abuse when it comes to the migrant workers' children. We want to be able to help the children left behind. So, in the next coming weeks or months, you will see from OWA the main focus would be the left behind children of our migrant workers. Kasi sa tingin namin, pag tinulungan natin yung ating mga anak ng OFWs, yung mga OFWs po natin, mararamdaman nila, hindi lang kami hindi lang kami. So, isa dyan, that we want to pilot sana, we work with barangays, magkaroon ng intervention, ng orientation with the guardians of the left behind children, malaman natin kung sino sila, ma-monitor din natin, at malaman natin kung anong klaseng tulong ang pwedeng maibigay sa mga anak ng OFWs. Last na. Mike, congrats po ng ID State. Hi, Mike. So, kasalukuyan na po, tinitig din sila ng OWA yung kaso ko ito naman direct connection for regarding sa land acquisition deal. And yung pangalawang tanong naman po, balikan ko na po yung election for the OFWs. May datos po ba tayo ng po mga OFW abroad, and ano ba po yung mga ginagawang hakbang po na OWA po para po makasigurado po natin na magiging maayos po yung kanilang pag-OWA kahit kasi ibang bansa. So, dalawa yung tanong. Yung investigation is at the BOT level. So, I'll give that to Sec Hans. I'm sure si Sec Hans would have a follow-up dun sa kanyang naging statement, no? So, I'll rest that first, no? Second, patungkol dun sa pagboto, ang nakita ko pa lang sa ngayon is yung results sa Middle East, UAE, parang 20%. Medyo mababa siya. No, but sinasabi nila maraming factors. Ang unang factor, midterms daw. Mas marami daw talagang bumoboto pag presidential. Pangalawang factor, yung bago yung methodology. First time na naging online. So, matuto tayo sa experience na to. Kailangan siguro nito, yung OWA, yung role dito, to work with DMW, work with DOLE, work with our Philippine embassies and the DFA, info dissemination, para maaga pa lang, turuan na natin kung ano yung mga steps nila na kailangan gawin. No? But 20% medyo mababa yan. Yun lang ang nakita ko numbers, hindi pa yata na ano yung total. Sige. Yung local government, na tumutulong ang local government sa kampanya ng DOLE. No? Alam nila kasi, the people who are involved here, yung sa barangay, like for example, kung magpatingin ang mga barangay na katulong dun sa mga tao na involved dito from your end, how can they help? Yun ang dapat malaman kasi sa ngayon gray area. We have to really strengthen our partnership with the local government units. And in fact,
OWA has already existing partnerships with barangays. Kasi may parokya yung OWA, no? We have to strengthen this partnership. And let me just say, be strategic about it. What can we do at the barangay level to intervene, to make sure that we'll be able to address it? I also was, as USEC of DMW, had a chance to speak with Secretary Angara of DepEd and also look into this. We'll also study that because, as you know, children, sa totoo lang, parang mas maraming time yata sila nasa eskwelahan noon. Kasi pag nasa bahay sila, mas maraming time sila sa bahay pero tulog sila dun sa halos time na yun. So, we really have to look at community parenting, mentorship, and how we can support the children of the OFWs. Itong table na to, sir, 1.4 billion ang issue sa table na to. Itong table na to, hindi lang, oo. Okay. Yung 1.4 billion peso po na sa housing, it could have gone or been allotted to scholarships instead. Kasi yun po ba yung priority ng DMW for OFWs? Can I clarify your question? What are you asking as the priority? Kung mas priority po ba yung scholarships over housing, tsaka where are we pagdating sa housing for OFWs? The allegedly 1.4, it's not alleged, 1.4, it's not for housing supposedly. The plan was for halfway house. So para siyang dormitory, hotel type, no? So, and then your question regarding what is the focus of the DMW and OWA, that's what I'm trying to look into right now. Because if you look at it and you see the numbers, baka we can allocate funds on the priority projects which are wellness at kalusugan at edukasyon and upskilling, no? So, yung ating kasing welfare fund, yung I don't want to call it fund because you'll it with the trust fund, no? Yung sa repatriation natin secured yan. Alam na ng OWA kung anong gagawin sa repatriation, sa tulong. Now we're focusing on the other benefits, no, na hindi nga siya dahil may problema sila. And yun nga sinasabi natin, road to success, road to empowerment of OFWs. Marupok kami, pag-ibigyan ka namin. Oh, lagi ko kasama yan. Sa DMW. Kahapon pa lang. Kung may idea na po kayo kung bakit hindi nag-renew yung OFWs sa pag-member ng OWA or bakit ayaw? I have some inputs there. First, they transferred from, let's say, they left the Philippines, umalis sila ng Pilipinas, pumunta sila ng Hong Kong, tapos napagplanuhan nilang pumunta ng Croatia. Yung pagpunta nila ng Croatia, yun yung hindi na nila, doon na sila hindi nakapag-renew with OWA. So, third country recruitment yung isa. Pangalawa, illegal recruitment. Dito pa lang sa Pilipinas, aalis ka as turista. Pagdating mo sa Dubai, doon ka nakahanap ng trabaho, tapos maalala mo lang kami, pag gusto mo na umuwi, doon ka pa lang magpapakontract verification sa opisina ng MWO, no? Doon pa lang, tapos voluntary pa yung membership sa atin. Kaya po, kailangan namin tingnan, paano ba natin mapapataas yung membership at ma-encourage yung ating mga miyembro. Yun nga ang naisip ko, siguro kasi, parang feeling nila, hindi nila nararamdaman yung mga benepisyo. Siguro kailangan i-incentivize talaga natin yung membership. Tingnan natin, let's be creative, let's think out of the box, kung paano mas madadagdagan yung benepisyo ng ating mga kababayan na hindi lang na mararamdaman. Kasi yung iba, ang joke nila, mararamdaman ng pamilya namin pag na-deads kami. Kami, anong maramdaman namin? So, we really have to look into that. No? So, yun po yung sources. So, kaya po ako nananawagan sa mga kababayan natin,
kung kayo po ay unfortunately hindi dumaan sa tamang proseso, please, pwede niyo pong kontakin ng OWA or ang MW or DMW. Mag-member po kayo ng OWA para yung benepisyo at programa niyo po ay ma-avail ninyo. Sige, on that note, we'd like to thank USEC PY Kauran, USEC and OWA, new OWA administrator. Congratulations on your new job and good luck. Yung good luck para good luck. maraming salamat po. Mabigat na trabaho. Thank you very much and we'll see you next Saturday.